Alright, bali ito ang problema mga kapulido. Ayan o. So, battery light. Tapos, kahit umaandar na. Pero hindi to umaandar kasi okay na to mga kapulido. Okay na to, tapos na to. Kaya nakailaw lang yan kasi pinalobat ko ang battery niya. Para mapakita ko ang ilaw at hindi na ako kumopya pa sa iba. So, matagal ko siyang sinusian para lumitaw yung battery. Bumaba ang voltahe. So yan, ang issue nito mga kapulido is dumating sa shop, nagtutulak, lobat na talaga. So kung lobat na talaga, maglolo ko ang motor, mahirap siyang pa-startin itong mga click na ganyan. So ito yung all the way from Taguig pa. Nag-jowa ball ride sila, magjowa. Nag-ride sila magjowa. Then tumirik sila sakto sa Tarlac. Papunta silang Bulinaw. Ngayon, 11 PM na yata dumating sa shop. Syempre, wala naman akong ganong piyesa ng click. Yan, pinatay ko yung susi. Nag-ano ulit. 13 na. 13.7. Dati, pag umandar siya, 11, 9, pababa ng pababa hanggang maglako ang takbo. Ayan. So, ibig sabihin yan is okay na siya mga kapulido. Dapat naka-maintain dyan ang yung charging. May voltmeter yan eh. At wala dapat yung battery sign. Pero hindi lahat ng battery sign sira itong bagay na to. Minsan may nagloloko lang sa wire or mahina lang talaga yung battery. So, dahil dun sa ride nila, hindi sana matutuloy. Pero medyo naawa ko kay sir kasi sayang din yung biyahe nila, galing silang Taguig. Sabi ko, iwan mo na lang ang motor kasi wala tayong piyesa niyan, wala na rin mabibilan. O-order pa sa Shopee or sa kung saan man. Pinahiram ko na muna yung motor kong isa. Ayun. Hindi yan si Asia, Soul i115 yan, ayun si Asia yan. So may extra akong motor dito sa bahay. Pinahiram ko talaga yan kapag may gawa na alanganin or hindi kinaya sa oras. So, yun naging problema nito mga kapulido. Ito. Sa muna natin ulit. Start. Yan. So, ang problema niya dati is kahit umaandar, bagsak ang voltahe. Yan na, okay na. Medyo mahina na rin yung battery. Pero, wala na yung overhead sign. Ay, battery sign. So, nag-diagnose ako dito ng ating gabi. Nag-check ako mga relay, wiring at battery. Nag-check ako, wala akong makitang error. So iniisip ko na lang ang charging or stator. Ang charging kasi nito ay built-in sa kanyang ECU. So pagka nasira ang charging nito or rectifier, regulator, palit ka ng ECU. Awit gar. So inuna kong chinek kinabukasan, stator. So sa pool nga naman, malamang sa malamang stator yan kako or charger ECU. So ito yung problema niya. Ayan, oh. May mga part na sunog na. Sunog 1, sunog 2, sunog 3. Pati yung sensor na damay. Yung parang CKP sensor niya ito. Sa sobrang init. Ayan. So ayan, hanggang likod yan. So kapag ganyan is hindi na mag-charge yan kasi meron ng sunog na sa loob yan, wala nang connection, putol na yung wire. So don't panic, pero mahapdi rin ang gastos nito. Pero at least hindi easy yung mga kapulido. Minsan wiring, relay, or ano, yun lang yung sira. Sana may napulot na munting aral sa ating video. Ngayon nag-chat na si sir. So kinonfirm ko rin kung ano yung dahilan or baka bumigay lang talaga ang kanyang stator. So gamit ko to ng ilang weeks na. Okay naman. So malamang is bumigay lang yung kanyang stator. Pwede kasing dahilan may dahilan kaya nasisira. O dahil ginamit ko naman na ilang weeks na okay naman. So malamang is
bumigay lang talaga ang kanyang stator. Ayan. So yun man, may napulot kayo munting aral sa video na to sa paggawa na itong Honda Click na not charging. Salamat sa panonood. Syempre, pulidong gawa at Genrix.